Alright, magandang gabi po mga kababayan. Alam nyo kahapon nag-vlog ako pero nadisgrasya yung video ko. Sayang na effort. At ngayon mukhang muntik na namang hindi ako makapag-video dahil sa... Kaya late ako ngayon kasi inaral ko pa. Buti na natutunan ko. Kaya eto ako ngayon. So, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay itong nangyayari tungkol dito sa mga kasong kinasangkutan ng mga pangunahing actors sa nagdaang mga war on drugs at saka yung extrajudicial killings noong panahon ng Duterte administration. Na ito nga po, itong pagkakaroon natin ng quad hearing dyan sa Congress na nagpapasalamat tayo kasi nagkaroon ng ganito sa tinagal-tagal ng panahon na nagkaroon ng mga emotional sufferings yung mga biktima, mga pamilya ng mga naging biktima, ng mga inosente din naman. Nakapagtataka, inabot pa ng third year nitong present administration para magkaroon ng talagang seryosong investigasyon. At mga kababayan, nare-realize po ba natin na itong ginagawang ito ng Quadcom hearings ay maaari pa ring mabaliwala? Yes, pwedeng mabaliwala kung hindi ito bibilis-bilisan at kung hindi kaagad gagawa ng gobyerno natin ng karampatang aksyon para mabigyan ng hustisya yung mga pamilya ng mga biktima. Paano? Eto po, kasi ba naman ginawa itong mga hearing na ito, seryosong pag-iimbestiga na ito, ngayong sa pangatlong taon pa lang. Although, mahirap namang sisihin sila kasi buti nga naisipan Buti nga naisipang gawin. Pero ito nga po ang danger dyan na maaaring mabaliwala pa rin itong mga efforts na ito. At sayang po, sayang kung mababaliwala. Paano ko po nasabing mababaliwala? Ito nga po, halos hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Kasi, supposed to be, tinapos na ito. Kaso, nagkakaroon pa rin ng mga bagong developments. Nagkakaroon ng mga bagong persons of interest. Mga witnesses. Kaya hindi tuloy-tuloy, hindi matapos-tapos. Now, ano ang danger na sinasabi ko? Hindi ba? Next year, magkakaroon na ng eleksyon. Itong midterm elections natin next year, na kung saan yung mga kongresista po na involved dito sa mga efforts na ito ng hearing ay hindi natatakbo ng Kongreso. Yung at least kung yung mga chairman nitong mga ng quad committees ay tatakbo ulit at mananalo. What if, kagaya kay Dan Fernandez na isa sa mga chairman ng Quadcom, sa public order yata siya hindi na po siya tatakbo sa Congress kasi tapos na yung kanyang 3 terms. 3 terms ba or 2? Basta tapos graduate na siya. Kaya nga ang tatakbuhan po niya is governor ng Laguna. Governor. Now, yung mga iba na magagaling dyan, like for example, Ace Barbers, Benny Abante, Luistro, of course
si Congresswoman Luis Troes, tsak na panalo. And yung mga itong sila Benny Abante, the others, pwedeng manalo pa rin din. Pero what if hindi na po sila tatakbo? Iba ng posisyon ng tatakbuhan nila. O di sino na ang maiiwan dyan? Makakasiguro ba tayo na yung mga papalit dyan ay the same passion ang gagawin compared to this present chairman of the committees? At ang isa pa, kapag hindi po ito kaagad na agapan na matapos at makagawa kaagad ng hakbang para maparusahan yung mga sangkot, paano po kung abutan pa ito ng, alam nyo naman, na napakabagal ng ang kilos ng ating mga nandyan sa justice system. Tingnan mo ngayon, sa loob ng 6 na taon, of the past, well, sabihin na natin na excuse yung sa past administration ni Duterte dahil talagang imposible. Wala talagang hustisyang mangyayari nung time na yon kasi even lahat po takot eh. Lahat takot. Takot kay Duterte. And even up to now, takot pa rin sila. Baka even President Marcos, kung hindi ba siya takot, pero nakapagtataka kung bakit parang, shall we say, malamya, matabang ang kanyang pagtingin dito sa mga kasong ito. Dito sa issue na ito ng war on drugs. Kasi, bakit ko nasabi? Sometime about the first year of PBBM's tenure, nakapagbanggit siya na papapasukin niya, makikipag-operate siya sa ICC. At pinlano pa niya na to renew our membership with the ICC. But then, parang nagkaroon ng problema kasi syempre yung mga DDS nagalit sila at siguro napag-isip-isip ni PBBM na delikado, kaya ngayon iniba na niya yung salita niya. Sabi niya hindi na tayo magme-member pa sa ICC. So, parang inconsistent po, Mr. President, mga kababayan, di ba? Kasi, yung membership po natin sa ICC, isa po si PBBM, when he was still a senator then, isa po siya sa nag-annex ng kanyang signature. Isa siya sa mga nag-approve doon sa ating membership with the ICC. Pero ngayon bakit sinasabi niya na hindi na tayo magme-member pa? Is it because ayaw niyang maging member tayo dahil baka makagawa siya ng mga kaso na although hindi naman niya gagawin dahil alam naman nating mabait siya, pero baka kasi pag nagpalit ang administrasyon ay gawan, lalo pa kung ang papalit ay God forbid, wag naman sana maka Duterte, maka China, na baka alam niyo naman sa atin, uso ang political revenge. Paano kapag wala na sa pwesto si PBBM, siya naman ang gawa ng mga kung ano-anong kaso na walang katotohanan. Baka yun ang kinakatakot ni PBBM. Or baka naman strategy na lang niya lang yan. Kasi parang ayoko pong maniwala na ang isang napakabait at matino at fair
na tao, kagaya ni PBBM, ay hindi gugustuhin na mag-member po tayong muli sa ICC. Na, in fact, he was one of those who signed our membership. So, paano, bakit ngayon, iba na ang pananaw at prinsipyo with regard to renewal of the membership ng Pilipinas sa ICC? Hindi kaya mag-o-okay si PBBM sa membership natin muli towards the end of his term? Nang sa ganon, kung halimbawa on the last months of his term, at least kung sakaling mayroong iaakusa sa kanya during the previous years of his term, ay hindi mako-cover ng date of membership. Dahil nga po, kahit na kapag nakagawa ng crime yung isang aakusahan na politiko, kung wala pa doon sa dates, sa duration ng membership, ay pwedeng hindi siya ma-accuse. Baka ganon. Or, ewan natin, baka naman mayroon siyang mga pinaplano na kung ano man. But I still believe na during his term, kailangan pong maging miyembro ulit tayo ng ICC. Sana po gawin nyo ni PBBM bago pa man siya bumaba sa pwesto. At ito na nga po, itong nangyayari na ginagawa nitong mga nasa posisyon tungkol dito sa pagbibigay hustisya sa mga pamilya sa mga biktima, na hindi po natin masisisi yung mga biktima kung lumapit sila sa labas ng bansa para makamit ang hustisya. Bakit sila lumapit sa ICC? Dahil alam nila na walang mangyayaring hustisya dito sa loob ng bansa natin. Especially during the term, during the administration of Duterte. And even up to now, iba na ang Pangulo. Si PBBM na ang Pangulo. Pero bakit parang napakalamya pa rin? Parang napakabagal or tila walang pakialam ang mga nandiyan dyan sa gobyerno para bigyan ng hustisya yung mga biktima. Tingnan nyo, sino pa dapat ang magkukumahog, ang gagawa ng paraan, ng efforts para makapagbigay ng hustisya doon sa mga biktima? DOJ? Otoridad? May kumikilos ba? Wala. Lumipas na ang, naka 3 taon na ba? Wala pa naman siguro. But even 2 years from sitting down at Malacanang, parang napakahabang panahon na po noon para hindi umpisahan yung pagbibigay hustisya sa mga biktima ng drug war, EJK. Dapat sana, bago pa man nga naupo na Pangulo, si PBBM, dapat naisipan na kailangan mabigyan ito ng hustisya. Pag-upo, dapat nakita na natin yung galaw, yung movement. Pero hanggang ngayon, 2 taon na, wala pa rin. Walang ginagawa. Hayaan na natin si PBBM, hindi naman niya trabaho yan. Mayroong ibang trabaho ang Pangulo. Sino ba ang dapat na kumikilos dyan? Mga otoridad, mga kapulisan,
yung mga nagbibigay hustisya, DOJ, NBI, Supreme Court, Courts of Justices. Bakit walang ginagawa? At ngayon, ang sabi ng DOJ, hihintayin pa nilang matapos yung Quadcom at hinihintay nila yung report ng Quad Committee. Saka sila kikilos? What? Nakita niyo ng mga kababayan ang pagka-irresponsable ng ating mga otoridad, ng ating mga nasa gobyerno. Hindi ko tinitirya ang Pangulo dahil ang Pangulo may iba ang kanyang obligasyon, iba ang kanyang trabaho. In the first place, yung executive branch where PBBM belongs ay walang pakialam. Di ba? Wala silang pakialaman the three branches of government. Kaya hindi dapat ituro si PBBM. Although, he should have a hand in this brouhaha to solve the issues at hand. Ang number one po na may obligasyon dito ay ang Department of Justice. Para na nandiyan ang Department of Justisya. Di ba? Para magbigay hustisya sa mga dapat bigyan ng hustisya. Pero anong ginagawa nila? Up to now, wala namang ginagawa ang Departamento ng Hustisya. Hinihintay pa yung report ng Quadcom. Anong pakialam ninyo dun? You should make your own move. Ibig bang sabihin, mga kababayan, kung hindi pa nag-initiate ng investigasyon itong Quadcom, itong mga congressmen, na kung tutuusin, hindi naman nga nila dapat trabaho yan. Ang trabaho ng mga congressmen, ng mga mambabatas, ay gumawa ng batas. Ang pag-iimbestiga supposed to be ay trabaho na nandiyan sa Department of Justice, sa branch of the judiciary. Diba? Pero ngayon, nag-aantay pa sila nung tinapos na trabaho ng taga-legislative. Saka sila kikilos? My goodness! Anong ginagawa ng mga ito dyan? Nagpapahinog ng itlog. May hinog bang itlog? Anyway, nahinog man o hindi, wala na akong paki. Nagpapabugok ng itlog dyan sa Department of Justice. Imagine, kung hindi pa nag-imbestiga yung mga mambabatas, wala kayong gagawin, mga bugok na itlog. Sayang lang yung pinapasahod sa inyo ng mga tao. Diba, mga kababayan? Mga buwisita na yan dyan ha. Ikaw sino ba yung namamahala dyan? Rimulya. Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ninyo bigyan ng hustisya yung mga naapi? Yung mga biktima ng extrajudicial killing, ng drug war. Not only that, yung mga personalities na nagkaroon ng mga kaso ng kaapihan. Like for example, yung kay Percy Lapid. Bakit walang kumikilos? Yung kaso nung nandoon sa Lamitan ba yon, sa Basilan, yung doktor na nakulong ngayon, yung pinatay yung tatay niya, yung niloko-loko pa ni Maharlika, pinagkwartahan pa. Nakakaaway, wala nang kabali-balita, baka pinatay na yun sa loob ng kulungan kasi the last time na I got news about him, may nagbabanta sa buhay niya, may gusto siyang ipapatay. Si Doktor, yung Chinese ang apelido, limutan ko na Dr. Yao, ano ba yun? Basta, yung doktor na yon na naikulong dahil
dahil binaril ba o pinatay yung isang doon sa Ateneo pa nga nangyari. Naaburido sa buhay dahil walang tumutulong sa kanya. Panahon pa yung ni Duterte. Ang ano ba yung inaano niya noon? Tungkol din sa drugs eh. Kaya nakapagtataka kung talagang ayaw ni Duterte sa droga, bakit yun hindi niya tinulungan? Yung si Dr. Chow Chow ba yun? Chow Chow Yumul. Yumul ba yun? Parang yun. So ngayon mga kababayan, pasalamat tayo na nagkaroon ng initiative itong mga butihin nating congressmen dyan sa Quad Committee. Kaso, dito sa ipinapahayag ni PBBM na kesyo hindi daw tayo magmimembro ulit sa ICC, ibig bang sabihin at hindi makikipag-cooperate? Parang nakikinikinit ako po kasi ang gustong palabasin ni PBBM na para bang yung alam mo yung pride ng isang pangulo na parang gusto niyang palabasin na kaya niyang ma-solve itong problema na ito sa itong Duterte problem na ito with regard to the AJK and war on drugs. Parang gusto niyang ma-solve ito here sa ating bansa, sa loob ng Pilipinas, under his watch, sa kanyang panahon, sa kanyang pagiging sa administrasyon. Parang gusto yata ba niyang palabasin na hindi kailangan ng ICC? Dahil dito mismo sa Pilipinas, under his administration, mabibigyan niya ng hustisya yung mga biktima at dito makukulong. Dito bibigyan ng dito parurusahan itong mga sangkot, si Duterte, si Bato, si Bongo, and everybody else. Pwede naman po yun mga kababayan. Okay din naman sana para at least maipakita natin sa mundo na we have a functioning justice system, to say the least, na hindi natin kailangan ng foreign body para magbigay hustisya sa atin dahil kumbaga na ipapakita natin na we are a civilized country na marunong tayong mag-alaga sa ating mga mamamayan na kaya nating bigyan ng hustisya ang mga naaapi, mga biktima dito sa loob natin. But ito po ang danger dyan eh. Halimbawa po, na talagang hindi nakipag-cooperate si PBBM sa ICC at dito natin inaresto, pinarusahan, kinulong itong mga sangkot na ito. Do you think kapag napalitan na naman ang Pangulo, palit administrasyon, especially kung kayang-kayang suhulan ng Duterte. And worse, baka Duterte mismo ang pumalit. So ano naman mangyayari? Ni sayang din lang. Sayang yung efforts. So, mas maganda pa rin po na itapo na yan sa ICC. Ipadampot na yan sa ICC. Nang sa ganon, pag doon sila nakulong, mas limitado, baka hindi na nga sila makapag-impluwensya ng mga nandito sa loob ng bansa natin. 'Di ba? Kaya, sa totoo lang, pero palagay ko naman, naiisip naman ito ni PBBM eh. Hindi naman siya tanga, 'di ba? Of course, naiisip niya yan. Sa impluwensya ba naman itong Duterte? Even now, na wala na siya sa posisyon, grabe pa rin ang kanyang impluwensya
ang kanyang galamay parang octopus. Giant octopus. Kita mo? Sa tingin ko, halos lahat ng mga politiko ay takot sa kanya. Takot kay Duterte. Of course, mayroon siya talagang mga loyal na galamay na nandito sa loob ng gobyerno natin. Kahit wala na siya sa posisyon, kinatatakutan pa rin siya. Very influential pa rin. Dahil nga, sindikato eh. Alam na natin kung anong karakas ng sindikato. Hindi ba? Siya ang godfather ng sindikato dito sa bansa natin. Tingnan mo kung sino ang mga contact niyan. Ano ang mga illegal businesses nila. Napakayaman, napakaraming perang magagamit. Ito. Kaya nga po, kapag nangyari na talagang pinabayaan ni PBBM na dito yan makulong, ay itong mga to, kapag hindi niya yan talaga ipinaaresto sa ICC at dito yan nakulong, hindi imposible na kahit na nasa loob ng kulungan yan, ang impluensya niyan, nandiyan dyan pa rin, nagkalat pa rin sa labas, parang ang octopus nga eh. Wala. Hanggat nandito yan sa loob natin, ang galamay niyan, abot sa lahat na sulok ng bansa natin. Kaya sana naman po, maisip ng gobyerno natin, maisip ni PBBM, na wag nang isipin yung pride na baka gusto niyang siya ang masolve ng kanyang administrasyon dito sa loob, na siya ang nakagawa. Useless. Everything will be useless. Dahil kapag oras na bumaba na siya sa pwesto, kapag wala ka na PBBM sa pwesto, at kung sino ang mapalit dyan, sino man ang pumalit dyan sa Malacanang, na kayang-kaya, lalo pa kung corrupt. Di bali sana kung si Vico Soto ang pumalit dyan. Kaso underage pa yata si Vico Soto eh. By 2028. Kung si Vico Soto, okay ako. I have confidence on that guy. Buti kung siya. Paano kung isang Tulfo, isang pro Duterte, isang politiko na madaling masilaw, madaling mahatak ng tentasyon, madaling matukso, walang prinsipyo. Wala. Hindi malayong makabalik pa rin ang mga Duterte sa posisyon. And mind you, ladies and gentlemen, mayroong banta si Baste na kapag nakabalik sila sa posisyon, itutukhang daw nila ang Ilocos Norte. Biruin mo yan. Ang yabang, di ba? Ngayon pa nga, ngayon na mahina na sila, mahina na yung kanilang political influence, nakakapagbanta pa ng ganyan. Nakakapagyabang pa. Pero, alam nyo, mas mabuti na yan na nagsasalita. Kasi alam natin kung ano ang nasa loob ng mga tuktok nila. At ako naniniwala ako na pwede nilang gawin yan. Hindi lang Ilocos Norte. Buong bansa na lahat ng mga magkikriticize sa kanya, sa kanila, tukhang. Kaya napakadelikado po. Kailangan maging wais talaga si PBBM. Dapat ewan. But I'm still hoping na hindi talaga yan ang totoong plano ni PBBM.
na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC, na hindi niya ipapa-aresto yan sa ICC. The best pa rin po na option is doon sila sa abroad makulong, ipa-aresto sa ICC. Even Kibuloy, dapat sa Amerika yan nakakulong, hindi dito. Dahil pag nandito sila, di ba? Delikado. May sa octopus nga ang mga yan. Di ba? So mga kababayan, yun lang po ang ibig kong sabihin. Nakakapag-alala kasi. But still, I want to trust PBBM kung ano man ang style niya. Siguro ko naman magiging maingat ka. PBBM, siguro ko naman magiging maingat. Siya mga kababayan, di ba? Na hindi na maulit yung nangyari sa kanila noong 1986. Kaya, for sure, siguro ko naman wise naman siya. Di ba? Kaya tayo mga kababayan, ang maiko-contribute na lang natin dito sa sitwasyon natin is, mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Di ba? Maraming salamat po sa panonood and see you tomorrow. Peace.